Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Hello, magandang umaga, magandang tanghali po mga kababayan. Magandang gabi na rin po sa inyo. Komentaruhan lang po natin itong sinasabi ni BBM na pauwiin daw po niya talaga si Saldico, mga kababayan. Pero alam naman po natin yung mga lumalabas na balita doon sa Czech Republic na kahit na yung reporter ng GMA7, walang nakitang anino ni Saldico doon sa ibang bansa, sa Czech Republic, mga kababayan. At ayon na rin po sa pag-iimbestiga ni Harry Roque, wala daw po talagang nahuling Saldico, mga kababayan. Pero, ang sinasabi ni, hindi daw Interpol ang nakahuli kay Saldico. Ang problema daw po ni Saldico ay ang sa border, mga kababayan. Hindi natin alam kung nahuli ba talaga o baka nahuli, pinakawalan din. Dahil hindi na lang siya pinayagang pumasok doon sa bansa na gusto niyang pasukan. So, pakinggan na po muna natin itong report ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Wait lang po. Gandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin. Yan, mga kababayan, ang sabi niya. Pero marami pong nag-check doon ng mga reporter na tulad ng GMA o order si Harry Roque. Ewan ko lang po ngayon, Lunes kasi linggo po nabalitaan ko yun na may reporter ng GMA7 doon na tinanong na kahit doon sa ang Philippine Embassy, hindi nila alam kung saan si Saldico. Ngayon, kahit na pumunta sila doon sa police station, sinabihan lang sila na hindi na sila makabibigay ng balita tungkol dyan. Ibig sabihin, walang nakitang Saldico doon sa presinto o doon man sa Philippine Embassy. Bakit? Kasi ang Philippine Embassy natin doon sa Czech Republic, wala ding alam. Hindi rin niya alam kung talagang nahuli si Saldico o hindi, mga kababayan. Ngayon, ayon din naman kay Harry Roque, alam naman po natin si Harry Roque, nasa bansa yan. Tapos, ang sabi ni Harry Roque, wala daw pong nahuling Saldico dito mo. Kaya nga, ang sinasabi niya, na fake news daw po ito, si BBM, mga kababayan. Yun po ang sinasabi ni Harry Roque, mga kababayan. So ngayon, ang sinasabi naman ng presidente natin ngayon, nasa kustodiya daw ng Czech Republic si Saldico. Ay nasaan nga po? May proof po ba kayo, Mr. President, na nandun po talaga? Mayroon bang picture? May video ba? Mayroon ba kayong isang ahente ng gobyerno na nagpumunta doon na nag-asikaso sa kanya para makauwi siya dito ng Pilipinas? O baka mayroon pa kayong ginagawang hokus-pokus sa kanya? Maaari pong nahuli, mga kababayan. Pero maaari pong muna nilang itinago muna si Saldico sa isang lugar dyan sa Czech Republic para pusisain, imbestigahan kung ano ang dapat niyang sabihin pag uwi niya dito sa Pilipinas. Hindi kaya ganun ang nangyayari, mga kababayan? Kasi maaari pong nangyayari yan, mga kababayan. Kasi nga po, alam naman po natin napakahaba po ng kamay ng gobyerno. Abot po to hanggang sa impyerno, mga kababayan. Kasi isipin mo, trilyon-trilyon na ninanakaw nila ng pera, ibig sabihin, ang kamay nila abot na hanggang impyerno, mga kababayan. Kasi hindi sila pwede sa langit. Sa impyerno lang sila pwede. Kasi pera mo ng bayan ang ninanakaw nila. Ang nilulustay nila, mga kababayan. Ngayon, nakakapagtaka ka, marami pong nagsasabi na mga legal dito na mga natin, na matagal pang proseso yan. Hindi basta-basta mapapadala dito yan. Kasi kung natatandaan ko si Arnie Tevez, matagal po bago nila napauwi dito, mga kababayan. Si PRRD lang naman po ang mabilis nilang pinadala sa ICC. Sipin mo, hinuli ng umaga, pagkagabi pinalipad na agad doon sa ICC. Diba po, mga kababayan? Pero doon daw sa Czech Republic, matagal pang proseso yan bago makauwi si Saldico.
Ang inaalala ko dito mga kababayan, baka mamaya kung ano-ano nang pinagagawa nila kay Saldico doon ngayon, baka pagdating dito, iba na ang tono ni Saldico. Magiging hero na si BBM. Ayan. Yun ang nakakalungkot na pangyayari. Pero, alam naman natin na marami ng video na naglalabasan. Diba po? Ni Saldico noong panahon pa ng 2024 at 2025. Diba po? Kasi alam naman po natin na ayon mismo kay Saldico na sila Martin Romualdez ang nagpaalis sa kanya sa ating bansa, papunta sa ibang bansa. Pinalabas nila na magpapagamot lang di umano si Saldico. Pero nung pumutok na yung flood control scandal, nung ayon mismo kay Saldico, bumabalik na siya rito, nasa aeroplano na siya. Tinawagan siya ni Martin Romualdez, na huwag nang bumalik dito. Diyan ka na lang muna, kami ang bahala sa'yo. Diba po? Pinasabi niya sa mga video niya. Ngayon, hawak na siya ng Czech Republic, hindi pa natin informado kung totoo ba talaga yan o hindi. Kasi maraming nagsasabi na ayon mismo sa mga nakakita doon na mga reporter, wala silang nakitang Saldico. Kahit ang Philippine Embassy hindi alam. Kahit yung police station ayaw magsalita. Diba po, mga kababayan? Ngayon, ayon din naman kay Harry Roque, wala daw pong nahuling Saldico, mga kababayan. Kaya nga sinasabi niya nga na fake news ito si BBM, mga kababayan. Ituloy lang natin si Presidente Marcos, mga kababayan. Ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan. Yan, mga kababayan. Bakit hindi mo utusan, Mr. President, ang Department of Justice na ibalik dito si PRRD? Bakit ang bilis niyong pinadala si PRRD doon sa ICC? Ngayon, nahuinuli niyo ng umaga, pinabalik niyo lang kaagad ng gabi. Pinadala niyo na agad doon ng gabi, mga kababayan. Ba't hindi mo magawa ngayon yan kay PRRD? At bakit mo nakatutok ka ngayon kay Saldico? Baka naman hinihimas-himas na ng mga taong pinadala mo doon si Saldico, mga kababayan. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi ayon nga di umano kay John B. Cremulya, siya mismo susundo. Ewan natin kung mangyayari ba, mga kababayan. Pag si John B. Cremulya magsusundo kay Saldico, baka may hukos-pukos na mangyayari dyan, mga kababayan. Tuloy lang natin si BBM, mga kababayan. Dahil lang po. Pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Yan mga kababayan, matagal nang nahuli. Ilang araw na ba nahuli si Saldico? In-announce niya ito yata Biyernes o Sabado ng umaga, mga kababayan. Siguro naman, nung pagka-announce niya, kinabukasan, nagpaalis na siya ng mga tao papunta doon sa Czech Republic para maayos po talaga ang proseso. Pero sa tingin ko, kailan ba umalis yung tao na pumunta? Pumunta ba? Kasama ba si John B. Cremulya? O sino-sino ba ang pinapunta niya? Ba't hindi niya sabihin kung sino-sino? Ang sabi niya, DOJ, Foreign Affairs, sino-sino doon? O kasama ba ang DILG sa pumunta doon? Mga kababayan? Ito lang na natin ito, mga kababayan. Tuloy lang natin si Bibi. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Totoo po yan. Talaga hindi nyo basta-basta pa-uwi na lang yun, napuntahan nyo, no? Katulad ng ginawa nyo kay PRRD, na hinuli nyo ng umaga, pinadala nyo ng Netherlands pagkagabi. Hindi ganun. Kasi tayo lang ang walang proseso. Ngayon, kayo, susunod kayo doon sa proseso ng ibang bansa, mga kababayan. Yun po ang katotohanan. Kasi ang ginawa nila kay PRRD dito, mga kababayan, hinuli nila ng umaga, dinala nila sa Villamor Air Base, at pagdating ng eroplano, alas 10 ng gabi, pina-flight na nila papuntang ICC nang walang due process.
Ngayon, alam pala ni BBM ang salitang due process, bakit hindi mo ginawa kay PRRD yan? At bakit mo gagawin ngayon kay Saldico? Kailangan magkaroon ng due process para ang bawat bansa, ang Pilipinas at saka ang Czech Republic. Ang tanong dito mga kababayan, bakit nga hindi niya nagawa kay PRRD? Bakit diretso niya na lang pinadala sa ICC, mga kababayan? Tuloy lang natin si BBM. At nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in a... Ibig sabihin nito mga kababayan, medyo matatagalan pa. Baka naman yung pinadala niya para kausapin si Saldico na tumahimik ka na o baka naman papatayin si Saldico. Di umano, mga kababayan. Kasi alam ko natin na ang pinokonterya ni Saldico, si Martin Romualdez at saka si BBM. Hindi kaya mamamatay, mababalitaan na lang natin dahil sinasabi ng ating kagalang-galang na presidente na medyo matagal pa ang prosesong ito o baka naman may mangyaring hindi maganda kay Saldico, mga kababayan. Yun po ang babantayan natin. Dapat po talaga, mayroon po talagang pumunta doon ng independent body. Hindi lang mga gobyerno. Kasi alam po natin na ang tinuturo ng gobyerno ni Saldico ay ang gobyernong ito ng utak ng nakawan sa gobyerno ng bayan. Yan po ang ating kagalang-galang na presidente at ating kagalang-galang na si Martin Romualdez at ang si Sandro Marcos, mga kababayan. Pamilya po ito ang tinutukoy ni Saldico. So kailangan po talaga ng proteksyon ni Saldico laban sa gobyernong ito, mga kababayan. Kung totoo po talagang nahuli, hindi po na lang hayaan natin na ang gobyerno lang ang pwedeng magproseso. Nandun, dapat mayroon po mga private individual na pumunta doon para bantayan si Saldico. Kung gusto natin malaman ang buong katotohanan, dapat mayroong private individual na pumunta doon at bantayan si Saldico. Baka mamaya, papatayin ito. Dahil sa haba ng kamay ng gobyernong ito, na abot hanggang impyerno, talaga pong may mangyayaring hindi maganda kay Saldico, mga kababayan. Yung po, kasi ayon mismo, sa ating kagalang-galang na presidente, medyo mahaba pang proseso ito. Ngayon, bakit naman nagsalita agad ang ating kagalang-galang na DILG na sa loob ng 3 linggo, makakauwi na dito si Saldico? At bakit naman nagmamadali si Pampilo Lacson na papirmahan sa kapwa niya senador ang kanyang partial report sa Blue Ribbon Committee regarding sa flood control, na alam naman niya na hindi kontento ang kapwa niya senador sa kanyang report, mga kababayan? Bakit parang ino-hostage ngayon ni Pampilo Lacson ang mga senador na pirmahan na para makapag-umpisa na ulit tayo ng imbestiga sa Blue Ribbon Committee? Kasi parang ipinapasa niya na sa kapwa niya senador ang papel, ang kamay na mag-iimbestiga sa flood control. Bakit ganun, mga kababayan? Bakit may mga condition pa? Pwede naman niya magpa-imbestiga na kahit wala yung mga condition na yan, kahit hindi pa tapos ang partial report niya, kahit hindi pirmahan ng mga senado, pwede po yan. Magtapatan ng hearing, mga kababayan. Kasi nandyan naman pa yung 18 Marines, nandyan naman yung Sigutesa, at marami pang ibang gusto mag-witness laban sa issue ng flood control. Huwag ho nating pabayaan ito kasi mga kababayan, trilyon-trilyon po ang perang nawala dito, mga kababayan. So patuloy lang natin si BBM, mga kababayan. With the law, he will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Yan mga kababayan. Yan ang sabi niya, na will answer the Filipino people. Tama po yun. Pero ang tanong, mga kababayan, magagawa ba ng ating kagalang-galang na presidente yan? Di ba po? Yun ang nakakalungkot ng dyan, mga kababayan. Magagawa ba ng ating kagalang-galang na presidente na mapauwi si Saldico ng ligtas at buhay dito sa ating bayan? O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili